would never expect this to be reality. This isn't a dream that I'm on this stage right now. I'm so fucking grateful for each and every one of you. I'm gonna get a tattoo. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally So ayun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong kung abot ba ng 5'2", nakagaya ko ang motor na to. Pero yun na nga, gaya nga ng sabi ko is nagandahan ako dito sa decals niya ngayon. Okay, so sa standard version ito yung makikita natin, tapos sa special naman, special edition, papakita ko na lang din siguro sa ibang vlog, separate vlog. Pero yun na nga, maganda yung ano niya, yung color variant or yung color combination niya ng kulay gray and black, diba? Tapos meron siyang lining na kulay yellow, kaya mas angat siya. So hindi ko pa nakikita yung ibang kulay na to. Pag nakita natin sa iba pang mga branch, share din natin para at least malaman nyo kung ano nga ba yung mga nilabas na bagong kulay ngayon ni Honda Click 125. So side stand muna natin. Sa specs niya naman, halos wala naman pinagbago. Yung decals lang talaga, halos taon-taon naman nagbabago ng decals si Honda Click 125. Pero ayan na nga, naglalaro-laro sila ng mga kulay. So 5'2" ang aking height. Pero yung pagkaka-side stand niya, masyadong higang-higa eh, no? So, ayan. Abot naman natin to. So actually, ito yung motor ng kapatid ko na si Jack, no? Shoutout sa'yo, boy. Oh. So, yan. Abot naman natin. 5'2" ang ating height. Naka-regular shoes tayo rito. Magaan yung motor. Turning radius niya, malawak din. Kagandahan dito kasi yung gulay board natin dito is maluwag pa rin. So, kapag may mga gamit tayo rito, pwede natin isabit yan. So, yung shock niya, maganda pa rin yung shock. Yan, no? Sa likod, saktuan lang. Ayan. Diba? Kayo na humusga. Pero maganda yung kanyang foam dito sa kanyang upuan kasi ito yung mga pang long ride na hindi agad-agad sasakit yung puwet mo. Ayan. So, magaan talaga siya. So, ayun. Marami pa rin talagang bumibili ng ganitong motorcycle. Ito pa rin talaga ang number 1 na mabenta, no, kay Honda. So, itong Honda Click 125 talaga hindi nawawala sa market. Talaga nag-i-improve pa siya, no? Pero sana dito mga additional features, tingnan natin sa mga susunod pang version nito. Malay naman natin meron pa silang mas bagong version, or sana dito lagyan nila ng TFT display or ibahin nila yung design dito, 'di ba? So, ayan. Sa tingin nyo, ulit nga ba ang motor na to? Lalagay ko na lang din dyan yung contact number Maverick Racing Factory Bustos branch para at least rekta na kayo sa kanila mag-inquire pag ito yung mga trip nyo na motorcycle. Okay? So, center stand natin. Kung mahirap ba siyang center stand, tingnan natin. Napaka-smooth lang din. Napakadali lang. Ayos. So, yun na nga. Take 2 tayo. No? Take 2. Okay? So, last time, nakita natin yung cyan color and kulay gray. Ngayon, nagustuhan ko talaga dito is yung mugs na kulay gold. And then yung kulay gold na lining dito sa harap. Kulay gold na lining din dito o yung decals, and then kulay gold din na emblem. Yan yung mga nagustuhan natin sa motorcycle na to. So ngayon,
malalaman nyo na din kung 2 bulbs ba o 4 bulbs to. Sa screen nyo, makikita nyo kung ano talaga yung kanyang specs. Pero yun na nga, nasakyan na natin yung dalawang bagong ganitong kulay. So, side stand natin. Yun o, side stand. Maganda yung pagkaka-side stand niya. Gusto ko yung pagkakahiga eh. 5 to ang aking height, sakyan na natin. So, ano bang ating pakiramdam dito? Ayan. So, unang upo natin, or yung una agad natin na mararamdaman dito is yung upuan. Goods para sa ating long ride, short ride kasi malambot, hindi siya yung masakit sa puwet agad. At sa mga nagtatanong kung gaano kaganda ang shock niya, kayo na po ang humusga niyan. Malambot siya. Sa likod din, ayun o, sa likod. Pwede nyo pang i-adjust yan kasi nga adjustable naman yung ating likod. Turning radius niya malawak din. Saktuhan lang to para sa U-turn na hindi ka mabibitin. Ayan. So, sa mga rides naman natin, ayan, pwede tayo maglagay dito ng mga gamit pa. Tapos meron din tayo ritong additional na utility hook para sa safety yung ating mga gamit. Ayan. Yung ating paa, meron pa tayong space dito para sa ating legroom. Ayan, tapos yung position natin sa ating rides is naka-upright position naman din tayo. Ayan, so sa ating OBR, maluwag yan. Siguro kahit anong size ng OBR natin, pwede rito. So, yun lang naman, no? Sana nakatulong tong video na to sa mga nagtatanong. Ano nga ba talaga ang specs nito? Ito ay naka 2 bulbs lang. So, siguro, mali ko na lang din na nalagay ko dyan 4 bulbs or last time 4 bulbs. Kasi nagaya ko yung specs ni Adventure X. So, yun, pasensya na sa mga nagtatanong dyan. Pero, confirm din natin kasi alam ko talaga 2 bulbs lang din to. So, ayan, ang napansin ko lang din dito, medyo nahirapan ako pag si center stand. Ayan. Medyo matigas siya. Hindi siya yung katulad ng Adventure X na sobrang gaan niya is center stand. Ayos. So, ayun na nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga pag kinuha nyo ng cash ng 83,400. So, sulit nga ba ang price niya ngayong 2025? And then, sa mga kukuha naman ng installment, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment and yung kanilang down payment. So, sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, diba? So, yun na, sa lahat ng mga naghahanap ng presyo, ayan, sa mga nagtatanong, ito yung presyo niya. Ito ay nagkakahalaga ng 75,000 kapag kinuha nyo ng cash on the spot, pero meron yung discount. Pagdating kay Rusi, humingi na lang kayo ng discount. Alam ko, mga 2,000 yata yung binibigay nilang discount. So, kung 75 to, magiging 73 na lang. Malay naman natin, diba? Pero yun na nga, lalagay ko na lang din dyan yung installment nila, yung kanilang rebate dyan sa screen nyo para at least malaman nyo kung magkano nga ba at kung sulit nga ba ang presyo nito. Ayos na ayos siya. At yun na nga, para dun sa lahat ng mga nakagamitan ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, diba? I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.